ito nga, recently, nagkaroon tayo ng sad news kasi nga, isa sa mga batikang newscaster na kinalakihan natin ay pumanaw na si Mike Enriquez. Kailan siya parang naging prominent? Parang, di ba kunyari si Noli De Castro yan, 90s yan definitely kasi may Magandang Gabi Bayan, may yung horror series siya. Si Mike Enriquez, kailan siya parang naging ganun ka-prominent? Sumikat siya late 90s pero hindi siya ganun kasing sikat or kasing well-known di katulad nila Mel Chanco, nila Kabayan Noli. Pero kasi nag-start siya as an anchor sa Saksi 1995. Pero hindi pa siya ganoon ka-prominent. Yun, parang nagkaroon sila ng tandem ni si Vicky Morales, 'di ba? Yun. Tapos naging relevant. Pero ano siya, sikat na siya sa radyo, yung boses niya talaga naririnig. Yung news portion ng Super Radio DZWB. Kilala niyo. Ay, oo. Yung maganda yung gano'n. Maganda. Tama. Oo, naririnig ko na yun nung 90s, nung medyo late 90s, mid to late 90s. Pero, surprisingly, nung 90s, hindi ko alam na si Sir Mike Enriquez pala, si DJ Baby Michael sa WKC. Kasi bata pala ako na nakikinig na ako, naka-tune in ako sa WKC. Yun sila, yung mga DJ doon, sila Count Dracula, si Pong Pagong. Tapos meron dong DJ na si Baby Michael. Siya pala yun. Kasi ang layo ng boses ng DJ tsaka ng Mike Enriquez na newscaster. So, hanap buhay niya talaga yung boses niya. Oo. Naging... Pang radyo talaga. Oo, kasi undisputed king talaga nung news nun is TV Patrol, di ba? TV Patrol. Oo. So, before Mike Enriquez came, TV Patrol yung namamayagpag. Tapos si GMA Network nun, meron siyang sariling nighttime news. Ang tawag, GMA Balita. Di ba? Napaka-original ng pangalan. So, nung dumating si Mike Enriquez noong 1995, doon nag-start magkaroon ng competition, ng true competition sa news. Si TV Patrol. Kasi nga napaka-distinct nung the way siya mag-deliver ng balita, di ba? Yung pagkasita niya, medyo may kakaiba eh. Naalala ko kasi siya sa radyo, yung Saksi sa Double B, Saksi sa Saksi sa Double B. Oo, yun. Ang kulit tayo. Kung ang audience mo is TV, si Noli De Castro, maalala mo. Pero kung ang audience mo is AM radio, maririnig siya pala si Mike Enriquez, parang ganun. Parang J Taruk, ganun. Si J Taruk ng DZRH, ganun. Pero siya na talaga yung naging dahilan kung ba't may contender. Naging contender si GMA7 sa night primetime news eh. Kasi until mamatay siya, di ba? Anchor siya. Pinatad lang nila yung name. Halimbawa, Saksi naging 24 oras. Oo. Name change lang, pero andun pa rin siya. Year 2000 yung yung investigador. First time yun, di ba? Before, wala pang investigador noon, di ba? May investigador. Di ba? Meron ng ganun. So, naging part din siya ng mga batang 90s. Because the batang 90s were able to watch him on TV. So, nakakalungkot. Kasi nabawasan tayo ng isang batikang mamamahayag eh. Siya din kasi nakita mo araw-araw eh. Everyday. Kasi everyday yung news eh. So, pag nawala yung isang bagay na nakita mo araw-araw, parang ang laking nawala. Ang laking kawalan, ang laking blanco. Oo. Nakasanayan mo na eh. Diba sobrang na-miss nga natin si Canoli nung umalis siya saglit sa pagiging newscaster kasi nag-politics siya saglit. So, medyo nakakamiss yung Magandang Gabi Bayan, yung boses ni Canoli. Tapos nung bumalik siya, parang, nakakatawa. Nung bumalik siya, umutot siya sa TV. Ako. Pero for me kasi di ba ngayon, nasa na tayo, social media na tayo, hindi tayo madalas nanonood ng TV. Parang nakalimutan natin na nandyan pala sila. Yung ganon. Parang maibabalik ka na lang kapag may big news na about them. There's a reason kung bakit
hanggang ngayon nandyan pa rin sila na until their deaths sila pa rin yung main anchor dun sa mga primetime news shows na yan. There's a big reason for that. Kasi sila lang yung kilala ng tao. Sila yung may appeal. Parang si Noli, di ba? Si Noli sa TV Patrol. Hanggang ngayon, andyan pa rin. Tanda-tanda niya na, pero andyan pa rin. Sinabi mo nga kanina, nung VP umalis siya, it's like, it's not the same No. Di ba? So, kasi iba siya Pero knowing na may nawalang isa or something na who passed away, parang it's never the same. Na pag binalikan mo ulit, manood nga kaya ulit ako ng TV, hindi na masaya kasi wala na si Mike Enriquez sa TV, gano'n. Hindi mo na siyang papanood. Hindi na. Ganun. So, condolences. Mga comments na condolences sa family ni Sir Mike Enriquez, no? May isa akong, i-share lang ako kay Sir Mike Enriquez. Kasi, back 2011 up to 2013, nag-gym ako sa previous workplace ko. Merong malapit na gym doon. And nakakasabay ko palagi si Sir Mike Enriquez sa treadmill. Lagi ko siyang kasabay pag treadmill. Meron siyang specific treadmill number 4. Parang yung treadmill number 4, pag nandun, siya lagi yung nandun. So, nakakasabay ko yan pag tanghali. Ganun din yung boses niya. Kapag nagpapan siya, pag hinihingal siya, ganun din. Excuse me po. Gumagana. Actually, hindi ganun yung boses niya in real life. Kumbaga, hindi ganun yung yung accent delivery niya. Parang in-exage niya lang kasi before, the news sa GMA is like in English, tapos nag-try silang Tagalog. So, medyo in-exage niya yung boses niya. So, nagkaroon siya ng trademark na way of delivering the news. Parang, di namin ko itatantanan. Excuse me po. Ini-imagine sariling trademark. Ini-imagine ko siya nung nasa Lasal siya, tapos ganun yung the way siya magsalita. Tapos may nililigawan siya, tapos may karibal siya. Tapos sabi niya doon sa karibal niya, hindi kita tatantanan! Ganun din siya. Hindi, sa nililigawan niya. Hindi kita tatantanan! Sa nililigawan niya, Tapos sa rivalry niya, excuse me po, nauna ako dito. Anyway. We're just joking pero we're just making we're making fun. Pero kasi doon siya kilala I mean, everybody knows kung paano siya magsalita, di ba? Everybody parang kumbaga inaalala natin yung legacy na naiwan ni Sir Mike Enriquez. Yes. On the lighter side naman, ito talaga, ang mga batang 90s, ang mga nanay nyo, ang mga titas nyo, ang mga lolas nyo, matutuwa dito. Kasi sa October 27, at the SM Mall of Asia Arena, may magbabalik na tambalan na sikat ng 90s. Talagang, yung fandom. Kung may Katniel ngayong dekadang ito, nitong generation na to, may Prancet, tsaka may Don Bell, ang Gen Z. Ang mga batang 80s at 90s, meron tayong Sharon Gabi. Pero yung Sharon Gabi na yan, the original love team. Pero sila ba ang pinakauna? Hindi naman. Yung ganung magnitude. Ano ka ba? May Guy and Peep tsaka Bubot and Guy and Peep. Oo. Ano yan? Competition yan. Parang sinabi mong Jadine tsaka Katniel. Nagpa-fan wars yung mga fandom nun dati. Guy Peep. Gano'n. Hindi, mas magaling ang V and Bobot Mortiz. Gano'n. So that was 70s, 60s pa, di ba? Talaga, Anong meron sa October? Anong meron? For the first show? time ever, show? Magsasama sila sa isang concert. So, eto na yung inaabangan, di ba? Nung araw pa, simula nang bumalik si Gabi from the States. Ever since na bumalik siya sa showbiz, ang dami nang inaabangan kung magkakaroon sila ng pelikula ni Ate Shawi. And nagkaroon sila ng mini reunion sa McDonald's commercial, 'di ba? If you remember way back parang 10 years or 5 years, 7 years ago. And commercial pa lang yun talagang nawindang na yung yung entertainment industry tsaka yung mga fandom sa commercial pa lang yun ng McDonald's. Parang wow, nagsama sila sa isang commercial. Parang
yung mga Sharonian tsaka yung mga Sharon Gabi, ito pa kaya concert. So, medyo nag-iingay na yung mga fans. Ano gagawin ni Gabi doon sa concert? Wala lang, just to look good? He sings. Kumakanta ba yun? Kumakanta siya. Kumakanta ba siya? Hindi lang siya yung tipong recording artist, pero he can sing. He's kumakanta yan ng dati, kasama niya si Snooki Sir na yung Somewhere Out. Somewhere Out There. Talaga? Bata ako kasi napapanood ko. Maganda boses ni Gabi. He can sing. Oh my God, makita mo po. Hindi lang siya known for singing kasi mas prominent siya as an artist. Oo. As an actor. As an actor. As an actor, sorry. Oo, as an actor. Mas prominent yung acting skills niya. Multi-talented naman si Gabi. Pogi pa. Buiset. Pogi, oo nga. Buiset talaga. Grabe, no? Ba't kaya may ganun mga tao, no? Diba? Nasa kanila lahat. For his age, parang siyang mga George Clooney. Sa inyo na ang lahat. Ay, parang mali. recently, di ba, nagkaroon siya ng teleserye sa Channel 7. Tapos ang partner niya is someone parang mas matanda, mas younger. Younger pa sa anak niya na si Casey. Parang 20-something na partner sa kanya. And nakakatawa kasi yung naka-love team niya na younger star from GMA7. Nakwento pa na, alam mo bang idol, crush ka ng mommy ko? Parang gano'n. Sobrang awkward nun. Sobrang may kissing-sing ba sila doon? Hindi ko masyadong pinanood yun eh. Pero ang role ni Gabi, presidente siya. Tapos yung girl, parang Yaya. So, First Yaya ang title ng teleserye. First Yaya? So, parang Sir Chief yan, gano'n? Parang na-inlove siya doon sa Yaya. Parang Sir Chief pala yan. Parang gano'n. Oo, pero presidente si Gabi, tapos Yaya yung babae. Okay. So, nakakatawa kasi, di ba, hindi nagbago yung appeal ni Gabi. Kahit pag nakita mo siya ngayon, pwede pa siyang i-partner sa younger generation, younger actresses. Si Gabi, naalala ko palagi diyan kasi maskulado yan eh. Alam mo yung damit palagi niya, yung loose na puti. Yung palaging polo na loose, na palaging kita yung chest niya. Ganun palagi yung mga damit niya. Parang yung tipo yung mga 90s gangster sa Venice. Mga ganun palagi. Kasi ang laki na katawan niya eh. Ang laki yung bulas ni Gabi. Akala ko dati si Gabi, nung bata ako, foreigner. Kasi yung mestizo looks niya, akala ko as in Hollywood actor. Tapos marunong lang or parang nakakasama lang. Tagalog. Oo. Sabi ko, kasi yung movie nila ni Snooki Sir na parang, mestizo eh. Oo. Until now, talagang hindi nagbago yung niya. Nagkaedad, pero still dashing pa rin yung itsura niya. Paano na yung tambalang Sharky? Sharon, tsaka Kiko. Sharky. Sharky. O Sharko. Hindi ko alam kung tawag doon. Honestly, ang tibay ni Kiko for that. I mean, parang despite syempre ilang kumbaga asartalo na yun sigurado sa mga ganyan. Pero unfazed. Wala na siya pakialam. Hindi kasi matanda na sila eh. Kumbaga, tingin ko at that age. Matured na. Oo. Ang dami mo nang pinagdaanan. So maturity. So yung mga ganyang klase na, alam mo yun, yung parang baby love, pa-cute na, crushy. Puppy love. Puppy love. Wala na lang. Pera na lang talaga yan eh. Siyempre, marami pa rin kikiligin. Paano mga bata kayo? Nakakapanood kayo ng mga movie ni Sharon tsaka ni Gabi? I mean, for a guy na nung bata kayo, hindi nyo ba nakita yung mga nanay nyo na naka-tune in sa mga movies pag pinapalabas sa TV? Sharon tsaka Gabi. Yung parents, si nanay ko dati. Yung mom ko dati, lagi yan. Feeling ko nga yung love team na yan is, pang mga oldies na eh. Tayo oldies na tayo relatively. Yung mas oldies pa sa atin. Pero yung mga ancients. Ang tawag ko na sa kanila ancients na eh. The ancients. Mga na. Oo. Sila kanila talaga yan eh, na mga love team eh. Kasi tayo, iba yung love teams natin nun. Love teams natin nun, yung mga TGIF eh. Sina Angelo. Marvin Julina. Oo.
sina Bobby Andrews. Oo. Yan. Sila yung natin, teenage years natin. Oo. Kasabay natin. Sige, lang, talagang nadaanan lang natin si Gabby tsaka si Sharon. Kasi syempre, buhay pa sila nun. Tsaka, alam ko, tsaka nag-break sila eh. Tsaka naghiwalay. Tsaka nalala ko nun kasi nung bata ako, merong, di ba, Sharon Gabby. Tapos may mga fans na Sharon Richard, Sharon Robin, yung mga ganon, yung kung sino yung gusto nila for Sharon. May mga ganon. Yung Sharon, yung Goma tsaka si Robin after na yun, di ba? After na maghiwalay ni Gabby nun. After maghiwalay. Kasal? Sharon Andrew E pa, di ba? What? Ay, bet ko yun. Xiao E. Kaya Xiao E. Xiao E. Andrew E. Xiao E. Yun. Kasi di ba meron silang movie, yung yun, Mega Mall. Mega Mall. Mega Mall o Mega Mall? Kasi Megastar, tsaka Gamol. Pero, oo. Tsaka Gamol. Gamol. Ang cute nga eh. Love team sila. Oo. Ay, nako. Nanganak, tas yan. Tas may anak sila ngayon. Nagkaanak sila si Casey. Si Casey, yan. Pinagmanahan mostly kay Shawi. Ganun. Tama ba? Mostly, mukhang Sharon, ano? Hindi, mostly kay Gabby. Kasi si Gabby yung may May panga. Oo. Mapanga. Hindi, si diba, si Gabby. So, parang mas nakuha niya yung features. Magka-carbon copy siya ni Gabby talaga. May tanong ako, ba't naghiwalay si Gabby tsaka si Sharon ulit? Alam niyo ba kung bakit? Ano yung chismis nun? Di ba well-known naman sa public na womanizer talaga si Sir Gabby. Hindi ko alam na womanizer siya. May third party siya that time kahit kasal siya kay Miss Sharon Cuneta. So si Gabby ngayon kasal din siya separately, di ba? Tama ba? O hindi? Oo, may mga sarili sila May mga na sila, sariling buhay-buhay na. Spouses. Womanizer pala si Gabby. Hindi ko alam na womanizer pala yun. Naalala ko ng bata ko, di ba merong The Sharon Cuneta Show? Alam ko, nag-guest pa dun yung pinalit sa kanya, si Jenny Siquia. Grabe naman talaga. Oo, parang for clout talaga eh. Oh. Ito briefly sa memory ko, alam ko nag-guest pa si Jenny Siquia dun sa The Sharon Cuneta Show. If my memory serves me right. Tapos nalala ko yung kanta nila, yung huling movie nila ni Sharon tsaka ni Gabby, yung tayong dalawa. Yun yung on the bridge, on the edge of breaking up na sila talaga nun eh. Yung parang hindi na maayos yung relationship nila. So, yun yung last movie nila. Tapos nalala ko umiiyak si Ate Sharon nun sa show niya, sa The Sharon Cuneta Show. Habang kinakanta niya yung tayong dalawa. Kasi oh my God. Na sila ni Gabby. Tapos kakantahin din nila yan doon sa concert nila ulit. Shit. Oh my God, relieve the memories, no? Kumbaga kakantahin nila yung kanta nung nagliligawan pa lang sila, tapos kakantahin nila yung kanta nung hanggang breakup. Nung mag-asawa sila, hanggang sa breakup song. Ganun yung transcend ng concert. Oo. Ano na ngayon? So ano na yung reconciliation? Ano na yung kanta nila? Dapat meron silang recent song na ma-compose, tapos kakantahin nila doon. As in, parang na friends sila, ganun. Or a recent song na bagay sa status nila ngayon. Parang yung mga The One That Got Away type of songs, yung ganun. Parang Two Old Friends. Ayun, Maybe This Time. Bet ko yan. Kakantahin yan. Maybe This Time. Bet. Maybe This Time. Bet. Maybe This Time. Nautunan naman kayo ng love team. Nautunan naman kayo. O kaya, kung hindi maybe this time yung Peter Cetera, yung after all the stops, we keep coming back from these two hearts. Yon, Peter Cetera yan. Yan yung mga magbabalikan kayo kasi yung past nyo, nag-away-away kayo. And then mas mature na kayo ngayon. Tana, it took 50, 60 years bago kayo naging mature. Tapos kayo magbabalikan. Kaya kakantahin nila yung sana'y maulit muli. Aga, salong. Gusto ko na doon si Kiko sa harapan sa VIP. Tapos naka cross arms lang siya. Tapos habang kinakanta yun, nakafocus yung camera sa mukha ni Kiko. Zino-zoom in yung mukha niya, yung reaction niya. Gusto ko yun yung makita.
syempre excited ako. Actually, excited ako sana nga kahit yung, alam mo, yung pinakamurang ticket lang, mapanood, mo lang, ma-experience mo live. Yung moment na kakanta silang dalawa. Kasi syempre, kabataan mo to eh. Sharon yan kasi yung pamilya namin. Kasi nga, kami sa Pasay, yung father ni Sharon Mayor. Long time family friend ng... family friend. Okay. Sharonian, family friend, malayong kamag-anak ng yung Caneta side. So, talagang Sharonian ng mga tao sa bahay. So, syempre, kilig-kilig. Magagawa ko ng sarili kong group. Kasi di ba merong sa Twilight, merong Team Jacob, tsaka may Team Edward. Ako meron akong team, may Team Gabi. Ako may Team Kiko ako, men. Ako Team Kiko. Team Kiko! Wala kakampi si Team. Wala siya kakampi. Nakawawa naman si Kiko, para siya pambansang punching bag, no? Ano ba? Ay, di ba nga? Kasi, di ba, nung recent politics, di ba? Even ito napag-uusapan na rin lang, even yung mga anak ni Sharon, napagko-compare sa isa't isa, like, Casey is being compared to yung anak ni Kiko. Half-siblings, na parang, in order sa Lazada, tapos dumating, yung mga ganun. So, I mean, it's mean. I know it's mean. Kasi syempre, di ba, may sariling beauty naman yung dalawang anak niya. Pero, it's mean talaga. It's mean, but it's true. And the truth. Kung gusto nyo malaman kung bakit gano'n, rin yung last episode natin. Ano yung last episode? Diba, pinag-uusapan natin last episode. Yung... Tungkol sa mga Asian parents. Asian parenting. Okay. Hindi naman, hindi naman galing sa parents yung issue. I mean, equal naman yung trato nung magulang sa mga anak nila, regardless kung kung sino yung mas maganda, sino yung mas yung social media talaga. Sila yung talagang yung kung ikaw, yung mga anak, talagang kung hindi matibay ang loob mo, masasaktan ka talaga sa comparison di ba? Kino-compare ka sa ate mo, maganda, tapos politics-wise pa yung view nila sa politics, di ba? So, medyo na sila. May talaga yung social media. Mahirap, hindi. Wala kang magagawa. Celebrity ka rin. Celebrity family kayo eh. That's the cost of being famous. Of being in pub. Pero kasi hindi rin naman nila hiningi. Kasi 'di ba anak lang sila ng mga sikat. So, di naman sila pumasok sa pag-artista. It just so happen na pinanganak sila na may sikat na magulang. So, pati sila nadamay sa limelight. O yan, cost yun. Kasama yun sa cost eh. Wala. Unfortunately, ganun talaga. Yes. Embrace it. So, abangan natin sa October. Sana nga if ever na magkaroon ng chance, so kung medyo mura-mura yung ticket, makanood ng Batang 90s. Ang Tita Kay ninyo. Tapos, pwede tayo mag-live. Live stream mo. I-vlog natin yung experience. Oo, kung ano yung mas nakakilig. Yung event itself, kung ano yung mga highlights, ma-vlog natin ma-share natin sa ating mga listeners, and ayun, so October, dahil October na, September na. Wake me up in September. O kaya guys, kung gusto nyo, pondohan nyo yung VIP tickets para si Tita Kay, pupunta siya sa VIP, tapos habang kumakanta sila ng Maybe This Time, nakafocus yung camera niya dun sa mukha ni Kiko Pangilinan. Pondohan nyo kami. Si Kiko talaga. Ang cute nga ang cute nung ticket section. Parang pag bumili ka ng ticket, let's say yung pinaka VIP, ang pangalan ng ticket, Dear Heart. Tapos yung second to the highest, PS I Love You. Tapos yung pinaka Gen Ad, Bakit Ikaw Pa Rin. Ang cheesy, bad trip. My Only Love, tayong dalawa, una kang naging akin, tsaka Bakit Ikaw Pa Rin. Yun yung nice. So pag tinanong ka, anong ticket nakuha mo? Bakit Ikaw Pa Rin? Ganun. Dalawang Bakit Ikaw Pa Rin. So guys, yung namin, coffee link namin, baka naman. Pero hindi. So, yun. Nasa lang naman siya, 1,200. Kung feature natin. Kung sa 1,000 na listeners ka, di tig-piso lang kayo, okay na yun. Nakaka 1,000 pesos na. Yeah, anyway. So, yun. So,
syempre bago tayo manood ng event ni Tita Sharon tsaka ni Tito Gabby, nood muna kayo ng ng September 16, 17 sa Mega Trade Hall ng Mega Mall. Darating ang ito hindi to love team. Ito mga mga Super Sentai tsaka mga tokusatsu actors. Mga loves nyo. Mga loves nyo nung bata. Mga crush natin nung kabataan natin. Yung mga age natin na nung pa lang tayo nakaka-realize na ay, ang cute pala ng guy or girl na to, ganun. Oo. Si Yellow Mask at si Pink Mask. Yung mga crush ng mga crush ko. Ng mga kalalakihan. Hindi, crush ko si Michael Joe eh. Tapos si Michael Joe yung crush ko dun eh. Ang hot ni Michael Joe eh. Red Mask. Oo. yung black na damit tapos red na jacket. Si Annie. Si Annie no, ng speaking of Annie, 'di ba? 90s 'di ba tayo din? Natutuwa tayo sa love team nila ni Alexis. Ha? Si Alexis at si Annie. Parang feeling ko sa love team nila. Parang feeling ko si Annie friend zone lang ni Shider eh. Based sa mga nakikita ko So si Annie nagrepresent siya na may feeling siya kay Alexis, kay Shider. Pero Shider parang ini-ignore niya. Hindi niya pinapansin. Mas mahalaga ang pagsagip sa kalawakan kaysa sa pagmamahal. Mas na naigang kanya pagiging sa kalawakan. Ang responsibilidad, oo. Pag nanonood tayo, kasi syempre mga bata pa tayo, pero ako kinikilig talaga ako pag may mga sila, yung biglang isi-save ni Shider si Alex, si Annie, tapos kilig-kilig to the bones na ako nun. Ako kinikilig pag tumatalon si Annie. Tapos pag sumisipa, high kick. Pag nag-high kick, kinikilig din ako. Ting, 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 ting. Hindi, pero wala si Annie doon sa Tokusatsu convention. Baka malito yung mga listeners. Wala siya doon. Wala. Wala siya doon. Sana nga, ma-invite siya in the future. Pero we don't know. Yun. Sayang nga lang si si Shider. Kasi wala na. Si Annie kasi ayaw na ayaw na magpa-convention. Parang ayaw na magpakita sa mga tao. Ayaw niya na ng limelight. Parang na siya. Sino yung mga atin, Tita Kay, para lang sa mga listeners natin? Yung Maskmen, yung 5? Yung 5 Maskmen? Ano na ba? Hindi na pala in our work universe, mask people na pala. Hindi na pala Maskmen. Mask people. People na. Oo. Mask persons. Or the mask persons. Mask humans. Mask humans. Sino pa maliban doon sa mask persons? Sino pa? So sa mga batang 90s matutuwa, tsaka batang 80s matutuwa sila kasi yun ang mga superhero idols nila, which is yung tayo pala natin, which is yung 5 actor ng Maskman. Oo, mask persons kasi. Ikari Sentai, mask persons. Ayun. Tapos sa mga batang 2000s. At batang 90s pa rin. Si Captain Marvelous, si Ryota Ozawa ng Gokaiger. Yan, si Gokai Red. So ang dami ding may gustong makita siya. So, isa sa mga most requested na makita siya dito sa Pilipinas is si Captain Marvelous. Ayun. And of course, syempre, si Kamen Rider Decade. Honore! Decado. Kamen Rider. Si Kamen Rider Decade, si Masahiro Inoue. Yan. So, sila yung mga a-attend sa ating first ever Manila Toko Spirits Convention. Tsaka may mga cosplay doon. Yes. May mga magko-cosplay ng mga tokusatsu doon. Oo. So, yung mga batang 90s talaga matutuwa sila kasi meron tayong cosplay competition tsaka singing competition. And yung mga singing competition, yung mga sikat na kanta like yung original song na Borutesu Faibu ni. Diba yun niya? Nag-ulit ako bakit may singing contest. Anong kakantahin? Yung mga yung mga franchise OSTs pala. Yung mga OSTs, yan. Gusto ko yan. Magandang parang, syempre, lumaki tayo, parang nagustuhan natin yung mga hu-ha-hu. Pero, ang medyo
underrated na part na nagpaganda ng mga shows is yung mga songs din eh. Oo. Sige, masko man. Yung mga gano'n. Parang nakakaano, I mean, pag narinig mo siya, parang yung 90s vibe mo maaano eh. Oo. Biglang babalik. Kasi yung mga... Diba? Diba? Hindi lang siya puro tokusatsu, Super Sentai songs yung pwede nilang kantahin. So, it's a combination of anime songs and tokusatsu. So, may mga iba na pwedeng kumanta ng Hedge, hala, yung mga gano'n. Wala ba kakanta ng walang kakanta ng Sedi? Sedi, ininan, anino niya. Pwede naman, kasi Sedi. anime naman siya. Sedi. Anime naman siya, so pasok. Oh. So, nung nakaraang linggo, kaya tayo wala tayong episode last week is because nagkaroon tayo ng pre-launch sa Robinson's Galleria Mall sa Ortigas, which is yung fusion toku toku and anime. So, nagkaroon tayo ng cosplay competition and song fest competition. So, ang nanalo yung kumanta ng Magic Knight Ray Earth, yung Kami Narito. Tagalog version? Tagalog? Oo, Tagalog version. So, sila yung nagdala sila ng -1 nila nung Magic Knight Ray Earth na kanta? Ganon? So, yes, they have to submit a -1 of their yung song. Siyempre, kasi yun napatutugtugin. So, ang ganda. Tapos, isa sa mga judge ng event or ng competition si Abby Clotario ng Fusebox. Siya yung recently nag-viral siya because kinover niya yung ending song ng Voltes 5, I Want My Father. So nagkaroon siya ng version niya na pinalabas sa Channel 7 para sa Voltes 5 Legacy. Siya ba yung kumanta? Yung magaling na artist doon. May kumanta rin doon ng Voltes 5 theme eh. Tama ba? Yung... iba pa yun? May, siya yung kumanta ng ending song. Pero may anime idol band tayo na kumanta ng opening song. Oh, okay. Yung parang Japanese idol sila na local version, kinanta nila yung opening song. Then si Abby, yung Chichiwo Motomete. Yun. So siya yung kumanta ng ending song. Gamit niya yung So kung hindi, sa mga nakikinig sa atin, kung hindi nyo kilala, hindi familiar sa inyo yung pangalan ni Abby Clotario or yung bandang Fusebox, baka nakikita nyo na siya sa TV or sa mga gigs. Siya yung nag-iisang gitarista natin dito sa Pilipinas na nagsi-chopstick. So, i-google nyo kung ano yung chopstick. Nag-chopstick? Chopstick instrument. Talaga? Chapman. Chopstick. Yun, so... chopstick ba o Chapman? Chapman? Si Chapman guitar. Chapman guitar. Okay. Chopsticks. Sorry. Chopstick is musical instrument. Yung Chapman guitar. Chapman guitar. Siya yung gumagamit nun. So, kung napapanood nyo na yun sa gig, siya pala yun. Si Miss Abby Clotario. Oh, nice. Ang galing kasi yung mga cosplay competition, meron silang skit. So, nagkaroon sila ng, kasi cosplay duo yun. So, tokusatsu tsaka anime. So, si Sailor Moon, kasama niya si Blue Ranger, ganyan. So, may skit sila. Wow, congratulations naman sa successful event. So, sundan nyo yan sa September 16, tama ba? September 16? 17. So, paano makakuha ng tickets, Tita Kay? Ayun para makabili kayo ng ticket, either punta kayo sa Facebook page ng Manila Toko Spirits Convention 2023, search nyo lang siya sa Facebook, or sa Helix Pay. Yan, so you can go directly to their website and search nyo lang yung event. So, helixpay.ph www.helixpay.ph. Tapos, i-search nyo lang doon yung Manila Toko Spirits Convention 2023.
So you guys can marami pa naman tickets and hindi na, feeling nagkakaubusan na, 'di ba? Nagkakaubusan na ng tickets. So sa VIP medyo nagkakaubusan na tayo, pero yung general admission okay pa. Medyo marami pa naman. And we can also sell on site, pero just to control the crowd, we have to make sure na controllable din yung sell ng ticket. So yun. So kung pala rin meron sa on-site, pwede kayo mag-walk-in. Yun. So, punta lang kayo sa SM Mega Mall, sa Mega Trade Halls 1 and 2. I would suggest, kung ako sa inyo, bibili ako VIP Kasi once in a lifetime lang yan na magsama-sama. Never pa nagsama-sama ang masked persons dito sa Pilipinas na buo sila. So, ito na yung chance mo At napakaswerte ng Pilipinas kasi yung iba doon, yung ibang actors doon, first time nilang lalabas ng Japan. So, never sila nag-gig outside. Unless mayaman ka at pupunta ka ng Japan palagi para manood ng mga convention na yan. I mean, this is your chance. It's much cheaper than buying an air ticket papuntang Japan, by the way. Tapos face-to-face pa. Di ba may dinner ba? Tama ba? Yung VIP may kasamang dinner. Pag VIP, you can either, kasi 2-day event yon. So, sa day 1, VIP dinner with, I'm not sure with the details, pero kung pag day 1, it's Gokay Red and back-to-back with Kamen Rider Decade, and then the other day, the day 2 naman, Maskman. You have the option to buy either VIP ticket 1 or VIP ticket 2 or both. Yun. So grab your tickets now. Kahit, iba dun, punta lang kayo, kahit general admission ticket pa yan. At least makikita nyo pa rin sila kasi magkakaroon tayo ng mga panel discussion on stage. Aakit sila sa stage yun. So, okay. September. Ang dami nangyari sa September. Lalo ng September 1st. Oo. Ang dami na lumabas na ulon ni Jose Marichan sa lahat ng social media sites. Ni Maria Carey. Oo. May kaagaw na si Jose Marichan, si Mariah Carey na. Si Mariah Carey. Oo. Running. Si Mariah Carey. Kailan ba nagsimula yun? Since the internet since social media was born. Mas nauna hindi kasi naman ako rig si Marichan talaga, pero syempre dahil meron tayong mga Mariah fans na ayaw magpatalo. And actually siya lang rin yung kilala kong parang nagkaroon ng Christmas song na sikat. Parang meron ba kayong ibang kilala apart from Jose Marichan and Randy Santiago? Mariah Carey na Randy Santiago. Meme. Alin? Di ba, kung pag-uusapan is yung pinakasikat na mga OPM Christmas song, syempre nandyan yung kay Sir Gary V, di ba? Oo. Yung Pasko na Sinta Ko. Pero kasi nag-meme talaga yung kay Sir Jose Marichan dahil... At saka malungkot yung kay Gary V, kaya parang hindi siya masyadong, maririnig mo sa mall, di ba? Yung kanta ni Sir Jose Marichan, yung Christmas in Our Hearts. Parang tutugtog sa mall, September pa lang. Wala pang ang December. Alam mo naman sa Pilipinas, tayo may pinaka-mahabang Christmas celebration as early as September. Yun. So, sobrang accessible. Sobrang accessible ng song kasi pati mga bata pinaka-caroling yun So, marinig mo na lang, whenever I see girls and boys, tawad! Kasi gano'n. Tawad. Whenever pa lang. Whenever, tawad! Hindi pa kami gusto whenever patawad! Tawad! Sigawan mo na agad. Tutugtog pa. Siyempre, magdadala sila ng -1, di ba? Tutugtog pa lang yung tenenenen. Whenever. Di ba? Intro, pasok. Ganun. Intro boys. Kaya nauso yung intro boys. Dahil sa kanila, pa lang, either patawad na or... Tawad na. Thank you, Ben. Grabe yung kantang yun, I mean, across several generations, kanta pa, di ba? Naalala ko yung bata pa ako noon as in grade. Panahon natin yan, 90s kids. Tsaka lumabas yung song na yan. Oo. Tsaka lumabas yung song na yan. Biglang, until now, kinakanta pa rin siya. And until now, yung mga bata, nakikilala pa rin nila si Sir Jose Marichan dahil sa kantang yun, Christmas in Our Hearts. Kahit di nila alam yung ibang kanta na, ay, singer pala to. Naging relevant. Kasi hindi siya kilala as kumbaga hindi siya nakilala as a singer kasi talaga siya, negosyante talaga siya. Actually, lang niya yung
yung kanta side project nga lang niya yun with his daughter, if I remember correctly. Talaga. Tapos parang pumatok, nagustuhan ng mga tao. Hindi nga siya humihingi ng royalty. Kaya rin palaging pinapatugtog sa mall kasi free. Parang royalty free song. Nice. Hindi niya kailangan yung pera sa royalty dahil mayaman na siya eh. Ay, stig naman. Imaginein mo, 1990 pa yung song. So that was 33 plus years, no? Oo. Until now, talagang ano pa rin siya, tinutugtog pa rin siya. And ayun, talagang ano siya, no? Talagang iconic na. Siguro, generation after this generation, baka yun parang naririnig natin. Kasi sa mga memes tignan mo naman yung mga memes. Minsan ang creepy ng mga memes. Si Jose Marisha sumisilip sa bintana. Sumisilip sa bintana si Jose Marisha. As early as January, February, yung noo niya, di ba? Yung noo niya, parang noo niya yung pinapakita. Di pa September. Gano'n. August pa lang. January pa lang. And siya mismo, natutuwa siya sa memes. I mean, for his in-embrace. Na-appreciate yung, kumbaga nakiki-join in siya sa, sa fun. uso ngayon na meme. Natutuwa siya na, sa meme. Naaliw siya. Tapos minsan, siya pa mismo yung na parang, gagawa siya ng recent commercial na winner. Tapos, parang man-joke lang. Sa Shopee, di ba meron siyang ganung commercial? Sa Shopee. Oo. Kumbaga, gino-joke niya rin yung sarili niya na kakanta siya ng winner. Tapos bilang, September na. Pero, nakakatawa. That makes him endearing, Sir Jose Marichan. Endearing, tsaka okay na siya, yung legacy niya. I mean, yun yung gusto mo eh. I mean, if you ever pass away, which will eventually happen, may naiwan ka na talagang talagang everyone knows you, everyone knows the song. Kumbaga para kang traditional, naging traditional song na siya. Alam mo yung mga traditional song sa Christmas, yung mga heart, bell sing, yung mga classical na mga songs na gano'n, naging gano'n na rin siya eh. Timeless, yes. Timeless na, no? Oo, timeless na siya. So, ibang klaseng achievement yun. I'm so envious of him. Sana ako doon ganun. May maiwan din tayo. Malay mo. Baka 90s. Gawa na tayo ng pang-caroling na kanta. Pang-caroling. Pang-caroling ng batang 90s pop. Good luck to us. Pero natin yung na-achieve ni Christmas in Our Hearts. Christmas parang wala pang makakatalo na local song. Wala pa nakatalo. Si Mariah lang. Si Mariah tumatapat. For international naman si Mariah. Alam mo, what's so funny about that song, no? Yung kay Mariah Carey. Nung last year, I watched this concert na pang Gen Z. Yung artist si Keshi. So, ang mga kasabay ko, parang ako lang yata yung tita doon. Parang kasabay ako mga 16, 15, yung mga audience And after the concert, nung tapos na yung concert, syempre hindi pa sila naglalabasan. Nasa hall pa rin sila. Pinatugtog yung All I Want for Christmas Is You. And the people, yung mga kids, they were like, nag-ano sila. Tuwan-tuwa sila. Kasi sabi ko, naging jamming. Kasi naging meme na rin siya eh. Actually, sumisikat lahat ngayon dahil sa memes eh. Pag nagiging meme ka, exactly. Sumisikat ka sa younger generations. So si Mariah, yung song na yun, yun na rin. Naging meme na rin siya for Christmas. Na every time mag-Christmas, yun yung unang-unang maririnig mo. Timeless na rin siya. Yung tunog pa lang nung intro, 'di ba? Which to be fair, sobrang catchy kasi niya eh. Kahit ako, parang napaka-upbeat kasi niya. Kasi dito sa Middle East, walang Christmas eh. So, ang mangyayari, makikinig lang ako ng mga Christmas song sa radyo or sa Spotify, ganyan. Pag napapakinggan ko yung kanta na yun, natutuwa ako kasi napaka-upbeat. Na parang napakalakas ng atmosphere ng Christmas kahit nasa kotse ka lang. Kasi napaka-happy niya eh. It represents talaga kung ano yung nararamdaman mo during Christmas. Na happiness all around. And to think na 4 years
later siya, nung sinulat siya ni Mariah, di ba lumabas yung Christmas in Our Hearts ni Sir Jose Marcia 1990. Si Christmas, All I Want for Christmas Is You, 1994. So imagine mo yung age nun, ilang taon na yung kantang yun. Oh. Diba? So tagal na din. And until now, until now, kinakanta pa rin siya. So yung relevance ng mga kanta na nung 90s talaga. Sobrang laki ng impact, no? Especially, kasi yung generation ngayon, di ba tayo rin naman nung panahon natin, we look back to the 70s, 80s music, di ba? And same with the generation today. They're also, yung hinahanap nila or dinidiscover nila, nire-rediscover nila yung mga songs nung 90s. So, like, yung kanta ni Mariah, nagiging pa rin siya in demand. Makikita mo yung mga bata, jumajive na. Yun ang tugtog. Hanggat merong mandatory initiation sa mga new recruits sa mga opisina na sumayaw sa mga Christmas party, magkakaroon ng Mariah Carey song na yan. Kasi usually yan yung mga kinakanta. Either yan or videoke. Yung mga dance, papaperform mo yung mga new recruit. O papapakanta yung videoke. Yan, Mariah Carey, All I Want for Christmas. Andun palagi yan. Exactly. Dahil dyan, ang pasikatin natin, si Ariel Rivera. Ano? Alin? Sana ngayong Pasko. Sana ngayong Pasko. Di ba meron din siya Christmas song? So, maalala mo pa rin ako. Meron siyang meme na parang Christmas album yun eh. Parang ang meme is, huwag nyo rin kalimutan na si Ariel Rivera ay may Christmas song. Tapos sa baba parang, sana ngayong Pasko. Maalala niyo pa rin ako. Kasi naman, pag yun yung, di ba sinabi ko kanina may video kay pag Christmas? Pagka ang kinakanta yung mga Christmas in Our Hearts tsaka si Mariah Carey, yung All I Want for Christmas Is You, yung mga tao na nakikisabay. Pagka yung sana ngayong Pasko na yung kinakanta, yung mga tao nagki-chit-chat na lang, nag-uusap-usap sila na nakikinig. So si isa bigay kumanta yung sana ngayong Pasko, tapos yung mga tao wala pakialam, usap-usap sila ganyan. Tapos meron sila yung courtesy clap. Galing. Pagkatapos kumanta nung sana ngayong Pasko, courtesy clap. Galing. Oh. Sa kasikatan ng mga kantang timeless na yan. Yung station ID siya ng ABS-CBN, yung yung Pasko ay may liwanag, di ba? Sana na. Basta yung kantang yun, station ID siya, Christmas station ID, pero nagiging yearly na rin siya, theme song pag Pasko, yung kantang yun. So search niyo yun sa YouTube or sa Spotify. So sa lahat ng naging Christmas station ID ng ABS-CBN, ito yung palaging binabalikan ng mga tao, yung parang they're like comparing, ay hindi, mas maganda yung 2009. Yun yung yun yung time na nagkaroon ng undoy. Parang, ay, di, mas maganda yung 2009 na Christmas song ng Channel 2. So, pag, di ba, yearly, meron silang ilalabas, station IDs. nila doon sa dati. Ay, mas maganda. Yung parang, ay, mas maganda yung, yung Pasko ay may liwanag. Kailan naglalabas sa ABCB ng ganun? Mga November? Or December na? November, December. Hindi December, parang ganun. Buti hindi siya naglalabas pag September, no? September 1 pa lang, bagong station ID, Christmas na. Paskong Pasko na. So, isa pa yun sa mga inaabangan natin pag magpapasko na, kung ano yung latest na station ID or Christmas ID ng Kapuso tsaka ng Kapamilya, ng ABS-CBN tsaka GMA7. Tapos may comparison pa yan. Yung mga fans ng ABS-CBN, ay, mas maganda yung station ID namin. Yung sa inyo, hindi remarkable. Sabi naman ng Kapuso fans, ay, mas maganda yung sa amin kasi ganito, ganyan. Siya pati ba naman sa station ID, nag-aaway-aaway kayo? Pagandahan. Talagang pagandahan yan. Di ba, usually, Christmas station ID, summer station ID, tapos kung sino yung, tapos malalaman mo kung sino yung mga kasaling artista. Ay, hindi sinali si malamang may issue to sa management pag hindi siya kasali sa ID. Diba? Ganon, promise. Tapos na kontrata nito. Ay may mukhang lilipat ng istasyon. Mukhang lilipat ng istasyon to, Ganon.
So sobrang inaabangan din bukod sa inaabangan natin yung paglabas ng kanta ni Sir Jose Marichan, yung paglitaw ni Sir, inaabangan din yung Christmas station ID, yung Christmas station ID ng dalawang network. Oo. So, yun. Ako, hindi ko inaabangan yung mga nangangaroling eh. Yung September 1 pa lang. Ewan ko ba't may nangangaroling pa rin ng September 1? Hindi ko maintindihan eh kasi may namimigay ba? September 1, pag mamimigay ba kayo kung may nangangaroling sa harapan nyo? Hindi ba mabibigay eh? Parang walang silbi. Nagrasya kayo ng oras, pupunta kayo ng bahay. Tapos same lang naman na subdivision yun. Kumbaga, from September 1 hanggang December 25, mga ilang araw yun. Ilang araw mo binubulahon yung kapitbahay nyo. Paulit-ulit. Tapos paulit-ulit ka rin sinasabihan ng tawad. Hindi ka natuto. Diyos ko. Ngayon, ang mga kabataan, parang, kasi ako na-experience ko mga rolling nung bata. Parang once or twice lang eh. Hindi naman kasi ako pinapayagang mga rolling. Pero, kayo ba na-experience yung mga rolling? Oo naman. Oo. Alam niyo yung gagawa kayo ng tamborin gawa sa tansa na pinukpok. Tapos masama-samahin niyo yun. Oo, yun. Iyaano niyo sa alam. Alam mo yung sa sipa, yun. Yung tanso doon. Oo. Tanso. Tanso. Tapos, pag wala ka makitang tanso, syempre, ang rare naman na may saan, pupukpukin, tapos bubutasin ng pako, tapos pagkasama-samahin ng alambre. Meron ka ng tapos lata ng nito o kaya lata ng talagyan mo ng plastic. May sound siya. Meron din yung lata, yung mismo ng lata para kunyari may snare ka. Diba? Makeshift snare. Lalagyan mo ng the more na maraming goma, the more yung tunog, di ba? Iba. Minsan nga pag wala ka ng item, alam mo yung dalawang bato, pupulot ka ng dalawang bato, kaganon-ganon mo. Oo, ganoon na lang. Diba? Para kang caveman, gumagawa ng apoy. Diba? Yan yung mga ginagawa nating mga batang 90s pag nangangaroling. Ngayon, kasi parang wala nang wala nang naggaganon. Yung mga bata may sarili ng, alam mo yung magic. Palakpak na lang. Mga mangyan na lang, no? Mga mangyan. Mga pupunta sa bahay-bahay. Mga mangyan na lang nang i-invade. Yung portable mic na Bluetooth. Okay. Yung mic, yung mic, tapos yun na yung doon na sila kakanta. Hindi na sila yung mag-i-improvise ng makeshift instruments. Which is yun yung fun eh. Yun ang fun way pag pag mga ngaroling kayo, yung mangongolekta ka ng tansan sa tindahan eh. Manang yung mga tansan po, pwedeng akin na lang. Siguro, ang napansin ko. Kasi dati, kumaga nangangaroling tayo. Siyempre, umaasa tayo ng barya-barya, pero it's not really para sa barya itself. Parang hindi natin siya gustong pagkakitaan per se. Although parang masaya na meron akong pamas. Pero kukumpara mo ngayon ngayon parang, napansin ko lang, siguro ako lang to may tipong parang nangangaroling ka para magkapera. Yun yung purpose ko dati, kaya ako nangangaroling para magkapera. Para may pambili ka ng ng bagong sapatos or pandagdag sa laro. Tsaka hindi lang yun. Para makalibot ka sa neighborhood. Yun yung isa sa mga nakasama yung mga barkada mo. Para makita mo yung crush mo. Yung magkikita kayo ng gabi, di ba? Gabi na, 6 o'clock na. Kasi yung crush mo, uy, galingan nyo guys ha. Yung ganun. Harana. At least siguro sa person, yun yung parang yung purpose kaya nang harana. Ngayon parang, syempre, pagkakataan, pero more of yung pagkakitaan. Hindi na nga ginagalingan ng mga tao kumanta eh. Parang, wala pa sa tono. Tapos, kagad, thank you very much. Wala pa nga sa bilang. Tapos, pamasko po, di ba? Parang, wala na yung effort. Hindi na uso yung makikita mo sa kalsada yung mga bata, no? Parang Gcash na lang, i-Gcash na lang, manghihingi na lang Gcash. Online, no? Online carol. Yung ibang mga bata na nangangaroling, may ang playlist nila tatlong kanta lang. So pagka pinatapos mo yung tatlong kanta, wala pa ring response, alis na sila. Wala pa tapusin. Yung iba nga isa lang, tapos pag wala, lipat bahay na. Isa lang yung yung lineup nila. Tamoy bahay, ang aming bati. Merry Christmas.
Effort na yun, magkumanta sila nung medyo matagal-tagal na kanta, ha? Pero ako pagka nakarinig ako siguro ng medyo creative na bata na nangaroling, feeling ko magbibigay ako eh. Halimbawa, DJ, nadala siya nung turntable nyo, tapos nag-DJ siya doon nung nag-rave techno. Tapos gagano siya. Magbibigay ako nun. 5 piso yun. Medyo na sila, improvise na, yung may choreo na. Tsaka ngayon, eto may blending ng voice. Okay, basta may effort. Basta may effort. 5 piso yan. Sumasayaw ng K-pop. Yung mga babae yung tenen. Hindi ko bibigyan. Lalo kung hindi bibigyan yan. Kasi hindi na siya exclusive for Christmas songs lang yung kakantahin nila. Ngayon sasayaw sila ng Momoland. Momoland? Sige. 5 piso yan. Diba? Tapos, pagbukas mo ng ilaw, mga gay, trans. Mga bakla. may minimum na ba ngayon na pagbibigay ka ng pera? Pwede ba kasi dati na panahon natin, piso, masaya na tayo eh. Kahit piso lang Oo. Diba? 25. May mabibili ka sa piso eh. Ngayon ba, may minimum ba? Baka magbigay ka ng 5 piso. Baka iba to pa sa'yo ng harating. So, ano to? Actually, ang babarat ninyo, maririnig ba talaga? 5 piso. Ending thing. Hindi na uso yung barya, tapos iaabot mo. Mag-aabot sila sa'yo ng sobre bago sila mag-start kumanta. With matching, may kasamang mangyan. At saka minsan may dala silang gitarista, di ba? Mag-aabot na sila sa'yo ng sobre. So para expected mo na kailangan papel lang ibibigay mo. Papel. 100 or nakakayang magbigay ng point pag sobre, no? Bigyan mo na lang ng post-it. Thank you. Thank you for inspiring song. Lagi mo sa loob. Papel eh. Pagkain mga candy. Mapapabigay. Parang in-effortan nila at some point. May gitara, may kumpanya, may costume. Nagpatahi pa sila ng Santa costume na tube top. Diba? Tapos kailan nila ginagawa yan? Tanghalin tapat, gano'n. Tsaka sila kumakanta o sa gabi sila lumalabas. So minus 1 or 2 hours from yung mga bago yung mga dawn, hindi dawn. Sunset. 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 Mga 6 o'clock or 7. 6 o'clock. Tipong nasa bahay na yung mga after ng angel. Kasi kakauwi lang ng mga tao. Pero ngayon gawin mo yan, mangaroling ka, tapos sa bahay. Ang daming naka-work from home, baka batuhin ka pa. Kasi mga naka-work from home. Nag-zoom. Yung mga so yung mga kanta. Okay, so that concludes our podcast for today. Abangan nyo kami next time for more kwentuhan about 90s life, insights, and current events that we can relate to 90s experiences. Again, help support the podcast by following us on YouTube, Facebook, TikTok, Twitter, and Instagram. Leave a like and share the link of the podcast to your friends, loved ones, acquaintances, or buy us coffee if you are feeling generous. Check the link in the description to see how. Also, if you would like to join our podcast episodes, feel free to message us in one of our socials and check us out next time for more Batang 90. Bye! 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 Bye!